Alam nyo, ang hirap talaga ng situation pag ganitong nangyayari na ang daming korupsyon sa mga projects. Kasi unang-una, yung DPWH, hindi mo alam kung talagang tama yung binibigay nilang standard kuno sa mga kontraktor. So sabihin na natin, congressman ka, ikaw yung nag-request ng pondo para sa projects mo dun sa yung distrito. For example yan, katulad ngayon ng mga iniimbestigahan about flood control. So ngayon, kukuha kayo ngayon ng magbibid kung sino yung mananalo sa kanya yung pupunta yung projects, which is yun na nga yung nangyari ngayon, napunta sa Diskaya. So sila yung nagbid, sila yung nanalo, pero contact nila yung mga congressman. So ngayon, may mga hearsay na sinasabi nila na ang mababawas na dun sa project sa budget is 60% na yung kukunin ng congressman. Nandun na rin yung kasama nung sa DPWH. So hindi natin alam kung magkakano sila doon sa 60%. So ang matitira na lang is 40. So dahil contractor yung si Diskaya, so ang mapupunta na lang sa kanya is 10%. Yan 10%. Ngayon, yung 20% yan, doon na yun sa mga subcon. Yun na yung sa magtatrabaho. So isipin nyo guys, kung yung 20% na yun, anong magagawa doon? Of course, hindi na yun siya standard. Substandard na siya. Kasi doon mo kukunin yung mga materyales sa 20%. And then, yung natitirang 10%, yun na yung sa mga local ng mga babayaran nyo na mga mayor or mga local government na kung saang area kayo magtatayo ng yung mga projects nyo na gagawin. So, dun sa mga local government na yun. So, hindi mo alam kung magkano o sasabihin na natin 10% to nang gagastusin. So, guys, would you imagine that 20% dun sa mga nagtatrabaho? Kung ikaw yung subcon, anong mabibili mo dun sa 20% ng hawak nyo? Tapos, samantalang yung nasa taas, 60%. Kaya, diba? Kawawa talaga. As in, kawawa talaga yung mga nasa baba. Sila pa yung makukulong, sila pa yung iimbestigahan, pero etong mga nasa taas, wala, iiwanan na lang kayo after all. So kawawa talaga yung nasa baba kasi sila yung magtatrabaho, sila yung magbabudget lahat, everything, kasi nakalagay na doon yung mga budget sa kanila na 20%. So hindi mo na talaga alam kung anong gagawin mo kung gano'n naman lang. Kaya nga nakikita natin na substandard talaga yung mga ginamit nila. Dahil doon sa budget na kinuha na nila, na akala mo naman ang laki-laki ng budget, pero ang mga engineers, ang yung gagawa, yung mga magtatrabaho, yun na lang pala. Sa 20% na yun, pagkakasyahin mo yun para matapos yung projects. Kaya nga pala, hindi mo maiwasan na hindi talaga nila natatapos yung mga projects nila kasi nauubos na yung pera nila. Naubos na yung pangsahod nila sa mga tao nila. Kasi wala na eh. Doon mo na kukunin sa 20%. Oh my God. Kawawa.